Magandang araw at maligayang pagdating sa Proclaim 2022. Ang pangalan ko ay Andrew Pak. Ako ang senior pastor ng Evergreen Church sa New York. At ngayon, nais kong ibahagi sa inyo ang tungkol sa mga haring hindi isinama sa talangkanan sa mga hari. Ang talangkangan tinutukoy dito ay ang talangkangan ni Hesukristo sa Mateo Kabanata 1. Ito ay isang lubham kawili-wiling talangan kanan dahil hindi ito isang tuloy-tuloy na talangan kanan. Marami itong tinanggal na henerasyon. Ngayon, paano natin ito nalalaman? Ayon sa Mateo 1, talata 17, sinasabi sa aton ang kasulatan na ang talaangkanan ni Jesus ay nahahati sa tulo ka panahon na may tig-14 na henerasyon bawat isa. Ang unang panahon ay mula kay Abraham hanggang kay Haring David. Ang ikalawang panahon ay mula kay David hanggang sa pagkatapon sa Babylonia. At ang ikatlong panahon ay mula sa pagkatapon sa Babylonia hanggang sa kapanganakan ni Hesukristo. Ngayon, kung titingnan mo ang mga taon at ang haba sa bawat isa sa mga panahong ito, lahat sila ay magkakaiba. Kaya ang unang panahon ay nagmula kay Abraham, na ipinanganak noong 2166 before Christ, hanggang sa magsimula ang paghari ni David sa Jerusalem noong 1003 before Christ. Kaya iyan ay isang saklaw ng 1163 taon. Ang ikalawang panahon ay mula kay David hangtod sa pagkatapon sa Babylonia nawang 597 BC. Kaya iyan ay isang yugto ng panahon na 406 na taon at pagkatapos ang ikatulong panahon ay mula sa pagkatapon sa Babylonia noong 597 hanggang sa kapanganakan ni Kristo noong 4 BC na tumatagal ng 593 taon. Paano nangyari na ang tatlong panahong to na pawang may tig-14 na henerasyon ay nagkaroong iba't ibang haba ng mga taon? Walang saysay, di ba? At hindi lang iyon, sa Biblia, ang average ng isang generasyon ay mga 25 hanggang 30 taon. Pero kapag kinalkula mo ang mga taon dito, ang unang panahon ay may average na 83 taon bawat henerasyon na napakarami na. Kaya ipinapakita niyan sa atin na maraming henerasyong tinanggal dito. Ang ikatulong panahon ay may oron ding average na 42 taon bawat henerasyon na mas mataas kaysa sa 25 hanggang 30 taon. Pero paano naman ang ikalawang yugto? Ayan ang focus ng ating lektura ngayon. Ang ikalawang panahon ay may average na humigit kumulang 29 na taon bawat henerasyon. Tila pasok iyan sa average na 25 hanggang 30 taon. Gayunpaman, kapag inihambing natin ang ikalawang panahon o sa talangkangan sa 1 Kronika, makikita natin na kahit sa ikalawang panahon, may ilang mga henerasyong hindi isinama. Kapag inihambing natin ang Mateo 1, talata 8 sa 1 Kronika 3, talata 11 at 12, makikita natin na sa Mateo, sinasabi nito si Joram ang ama ni Uzias. Ang isa pang pangalan ni Uzziah ay Azariah. Sa 1 Kronika 3, 11 o 12, sinasabi na si Joram ang ama ni Ahazias, si Ahazias ang ama ni Joas, si Joas ang ama ni Amazias, at si Amazias ang ama ni Azarias na ang isa pang pangalan ay Uzziah. Kaya narito ang tatlong inapo na hindi nakasama sa henerasyon. At kung isasaalang-alang natin ang katotohanan na mayroong isang babaeng nagngangalang Atalia na naghari sa panahong ito, mayroong kabuuang 4 na hari na inalis sa talaangkanang ito. Kaya bakit hindi isinama ang mga monarkong ito sa talangkanan? Makikita natin na ang 4 na haring ito ay may 3 puntong magkatulad. Una sa lahat sila ay kamag-anak ni Atalia na isang masamang babae. Pangalawa, lahat ng 4 na haring ito ay gumawa ng idolatria. At pangatlo, lahat ng 4 na haring ito ay hindi namatay isang natural na kamatayan. Namatay silang lahat, kalunos-lunos na pagkamatay.
Ngunit sa lahat ng tatlong puntong ito, ang pinakamahalaga rito ay ang katotohanan na lahat sila ay kamag-anak ni Atalia. Dahil kamag-anak sila ni Atalia, sumamba sila sa mga diyus-diyusan at dahil sa kanilang mga kasalanan, sila ay namatay sa kalunos-lunos at marahas na kamatayan. Kaya ang kanilang kaugnayan kay Atalia ang nagtulak sa kanila na lumihi sa Diyos. At dahil ginawa nila iyon, hindi sila isinama sa talangkanan. Kung gayon, sino ba itong si Atalia? Alamin natin. Ang pangalang Atalia sa Hebreo ay nanangahulugang ang pinahirapan ng Panginoon. Bakit may magpapangalan sa anak bilang ganito? Wala kong ideya. Kakaiba ang pangalan niya, pero yun ang kahulugan nito. At siya ay naging asawa ni Joram na anak ni Jehoshaphat. Ayon sa 2 Hari 8, versikulo 18, dahil pinakasalan ni Jora si Atalia, lumakad siya ayon sa mga lakad ng sambahayan ni Ahab at gumawa siya ng kasamaan sa paningin ng Diyos. Kita mo, mabuting hari si Jehoshaphat, di ba? Isa siyang napakabuting hari. Ngunit nakagawa siya ng isang mahalagang pagkakamali at iyon ay ang makipag-alyansa kay Ahab sa pamamagitan ng kasal. Tinanggap niya si Atalia bilang kaniyang manugang. At doon nagsimula ang problema sa katimugang kaharian ng Juda. Kaya kapag sinubaybayan natin ang lahi ni Atalia, makikita natin kung bakit ito nangyari. Si Atalia, ayon sa 2 Hari 8, mga talata 26 at 27, ay anak ni Ahab at Jezebel. Sina Ahab at Jezebel ang malamang na pinakamasamang hari at reyna ng hilagang kaharian ng Israel. At sino si Jezebel, ang ina ni Atalia? Sa 1 Hari 16, versikulo 31, sinasabi sa ato na si Jezebel ay anak ni Etbaal, ang hari ng mga Sidonyo. Kaya si Jezebel ay hindi isang Hudyo, kundi siya ay isang Hentil. Siya ay isang Sidonyo. Ang pangalan ng kaniyang ama, Etbaal, ay nangangahulugang kasama si Baal. Kaya mula sa pangalan, makita mo na ang mga taong ito ay sumasamba kay Baal. Kaya dinala ni Jezebel ang pagsamba kay Baal sa hilagang kaharian ng Israel at pinalayo ang buong kaharian sa Diyos at naglingkod kay Baal. At ang kayang anak na babae, si Atalia, ay nagpakasal sa maharlikang pamilya ng katimugang kaharian ng Juda. At dinala niya ang pagsamba kay Baal sa Juda. At pinasunod ang buong kaharian sa mga pamamaraan ni Ahab. At pinalaganap ang pagsamba kay Baal sa buong Juda. Ngayon, kapag sinuri pa natin ang talaangkanan ni Atalia, nakita natin na si Itbaal ang hari ng mga Sidonyo. Sino ang mga Sidonyo? Ang mga Sidonyo ay mga inapo ni Sidon. At ayon sa Genesis, Kabanata 10, talata 15, sinasabi nito, si Kanaan ang maging ama ni Sidon na kaniyang panganay. Si Sidon ang panganay ng Kanaan. At ang Canaan na ito ay ang Canaan na isumpa ni Noe. At ang mga anapo ni Kanaan ay ang mga Kanaaneyo na siyang sinabi ng Diyos sa mga Israelita na palayasin at palayasin mula sa lupain ng kanilang sakupin ang lupain ng Kanaan. Bukod pa rito, sa Deuteronomio, Kabanata 7, mga talata 3 at 4, malinaw na inutos ng Diyos na huwag silang makikipag-asawa sa mga Kananeyo. Matod sa kasulatan, ayaw kamo pakigminyo kanila. Ayaw ihatag inyong mga anak sa ilaha, kay ipahilayo nila ang inyong mga anak kanako, aron mag-alagad sa laing mga Diyos. Kung magkagayoy, mag-aalab ang galit ng Panginoon laban sa inyo, at mabilis niya kayong wawasakin. Nakita mo? Nangyari na ito ng eksakto gaya ng sinasabi sa atin ng kasulatang ito. Pangalawa, winasak ni Atalia ang lahat ng maharlikang ang supling ng sambahayan ni Juda.
Sa ikalawang hari, Kabanata 11, talata 1, sinasabi ng kasulatan, nang makita ni Atalia na ina ni Ahazias na ang kanyang anak ay patay na, siya'y tumindig at nilipol ang lahat ng maharlikang lahi. Inatay niya ang lahat ng maharlikang supling ayon sa nakasaad. Kaya sino ang mga maharlikang supling na ito? Una sa lahat sila ay mga apo ni Atalia. Kaya pinatay ng masamang babaeng ito ang lahat ng kaniyang mga apo. Pero hindi lang yan. Ang mga maharlikang supling dito ay tumutukoy sa mga inapo ni David. At sino ang mga inapo ni David? Ito ang mismong mga inapo na ipinangako ng Diyos kay David na palagi siyang magkakaroon ng ilawan sa harap niya sa Jerusalem sa pamamagitan ng kaniyang mga inapo. Yan ay nasa 2 Hari 8, versikulo 11. Sinasabi nito, gayunpaman, hindi niloob ng Panginoon na wasakin ang Juda alang-alang kay David na kaniyang lingkod. Dahil ipinangako niya sa kanya na bibigyan siyang ilawan sa pamamagitan ng kanyang mga anak, palagi, maging ang Diyos ay hindi handang lipulin ang mga inapo ni David dahil sa kanyang pipan kay David. Ngunit ngayon ay ginagamit ni Satanas ang babaeng ito na nagngangalang Atalia upang patayin ang lahat ng inapo ni David upang putulin ang lampara mula sa Jerusalem. Pero hindi hayaan ng Diyos na mangyari iyon. Dahil ang salita ng Diyos at ang kanyang pangako ay hindi kailanman mabibigo. Kaya ano ang nangyari rito? Nang panahong iyon, pinangalanan ng mataas na saserdote si Jehoiada at ang kanyang asawang si Jehosaba ay nanindigan para sa Diyos. Sa 2 Hari, Kabanata 11, talata 2-4, sinasabi ng kasulatan, ngunit kinuha ni Jehoshaba na anak ni Haring Joram na kapatid ni Ahazias si Joas na anak ni Ahazias at ninakaw siya mula sa mga anak ng hari na papatayin at inilagay siya at ang kanyang yaya sa silid tulugan. Kaya itinago nila siya kay Atalia at hindi siya pinatay. Kaya't siya'y nagtago kasama niya sa bahay ng Panginoon sa loob ng 6 na taon habang si Atalia ay nagahari sa lupain. Ngayon, ng ika-7 taon, nagsugo si Jehoiada at ipinatawag ang mga kapitan ng daan-daang karaita at ang mga bantay at dinala sila sa kanya sa bahay ng Panginoon. Pagkatapos, nakipagtipan siya sa kanila at pinanumpa sila sa bahay ng Panginoon at ipinakita sa kanila ang anak ng hari. Nako, ang ganda ni eksena, di ba? Pinapatay ni Atalia ang lahat ng maharlikang supling at doon lumakas ang loob ni Jehoshaphat. At ninakaw niya ang sanggol na si Joas, ang anak ni Haring Ahazias at isang supling ni David. At itinago siya sa templo sa loob ng 6 na taon. Maniniwala ka ba diyang? Sa loob ng 6 na taon, habang lumalaki at umiiyak ang sanggol, kinailangan nilang itago ito kay Atalia. At sa wakas, sa ika-7 taon, sumala sa Biblia, gidala ni Jehoiada ang labong pare, ang tanang guwardiya ug karuwahe sa templo sa adlong igpapahulay. At ipinakita niya sa kanila ang anak ng hari, ang sanggol na si Joas, ang karapat-dapat na tagapagmana ng trono, isang inapo ni David. Naisip mo ba yung eksena kung saan ganun na lang karga ng mataas na pari ang sanggol? Ang ganda sana ng eksenang iyon, di ba? Kaya ano ang itinuturo sa atin ng pangyayaring ito? Ipinakikita nito sa atin na si Atalia ay naglalarawan sa Antikristo, isang tauhan ng dragon. Sino ang gustong pumatay sa mga supling ni David, ang anak ni David? Gayunpaman, ang tipan at ang kaniyang pangako ng Diyos ay hindi mabibigo. Kaya ginamit ng Diyos si Jehoiada at ang kanyang asawang si Jehosaba. Hindi sinasadya, ang pangalang Jehoshaba ay nangangahulugang sumpa ng Panginoon o tipan ng Panginoon. Ang gandang pangalan, di ba? Ang pangalan niya ay tipan ng Panginoon. Ang tipan ng Diyos ang nagbigay daan
upang matupad ang salita ng Diyos. Kaya't ipinaglaban nila ang Diyos, itinago ang sanggol na si Joas sa loob na 6 na taon. Ang paghahari ni Atalia ay 6 na taon. Ngunit noong ika-7 taon, nagpasimula ang Diyos ng isang paghihimagsik, giniba ang kaharian ng dyablo, at muling itinatag ang kaharian ng Diyos. At iyon ay sa ika-7 araw, ang araw ng Sabat. Nang simulan ni Jehoiada ang pagkabuhay muling ito. Isip mga Kristiyano, ang Sabath mao ang adlaw sa Ginoo. Nagtuo ko na kung magsimba ta sa adlaw sa Ginoo, kini ka espirituhano tagsukol batok sa yawa. Sino ang namamahala sa mundong ito ngayon? At kapag bubalik si Kristo, tatapusin niya ang gawain iyon. Itatatag niya ang kaharian ni Satanas, at itatatag ang kaharian ng Diyos dito sa lupa. At ang pangyayaring ito kay Baby Joash ay tumutukoy sa araw na iyon. Nagbibigay ito sa atin ng pag-asa na ang tipan ng Diyos ay hindi mapipigilan. Ang kaniyang salita ay laging matutupad. Kaya sa 2 Kronika, Kabanata 23, talata 3, sinasabi, nang magkagayoy, nakipagtipan ang buong kapisanan sa hari sa bahay ng Diyos. At sinabi ni Jehoiada sa kanila, narito, ang anak ng hari ay maghari gaya ng sinalita ng Panginoon tungkol sa mga anak ni David. Amen? Masdan, ang anak ni David, si Hesukristo, ay naghahari bilang hari. Kaya ganito natapos ang mapang-aping paghari ni Atalia. Gayunpaman, ang kaniyang mga inapo, ang 3 hari, tulad nina Ahasias, Joas at Amazias, ay pawang gumawa ng idolatriya at namuhay ng masama. Sa makatuwid, inalis din sila sa talaang kanan, kaya't ating maikling tingnan ang ilan sa kanilang mga buhay. Ang una ay si Ahasias. Si Ahazias ay anak nina Jehoram at Atalia. Kaya sa 2 Kronika, 22, talata 3, sinasabi nito, lumakad din siya sa mga lakad ng sambahayan ni Ahab, sapagkat ang kanyang ina ay kanyang tagapayo. Ang gumawang masama? Ibig kong sabihin, ano pa bang masasabi mo? Ang kaniyang ina ay si Atalia. Inayuhan niya siya, kaya malamang na naging masama siya. Ang pangalawang hari ay si Joas. Ito ang mismong sanggol na si Joas na ipinagbili ni na Jehoiada at Jehosaba at iniluklok sa trono noong ika-7 taon. Siya ang tunay na supling mula sa angkan ni David. At sinasabi sa atin ng Biblia na habang nabubuhay pa si Jehoiada, gumawa si Joas ng mabuti sa paningin ng Panginoon. Sa 2 Kronika, Kabanata 24, talata 2. Sinasabi ng Biblia, ginawa ni Joas ang matuwid sa paningin ng Panginoon sa lahat ng mga araw ng paring si Jehoiada. Pero pagkamatay ni Jehoiada, lalong lumala ang mga bagay-bagay. Sa 2 Kronika 24, versikulo 17 at 18, sinasabi nito, ngunit pagkamatay ni Jehoiada, ang mga pinuno ng Juda ay dumating at yumukod sa hari. At pinakinggan sila ng hari. At kanilang pinabayaan ang bahay ng Panginoon, ang Diyos ng kanilang mga magulang, at naglingkod sa mga asera at sa mga Diyos-Diyosan. Kaya't ang puot ay dumatong sa Juda o Jerusalem dahil sa kanilang pagkakasalang ito. Nako, nakakalungkot naman, di ba? Hindi lamang hindi nakinig si Joas sa itinuro sa kanya ni Jehoiada, kundi pinatay pa niya si Zacarias. Sino si Zacarias? Hindi ang propetang sumulat ng aklat ni Zacarias, ngunit dito si Zacarias ay anak ni Jehoiada. Pinatay niya ang anak ni Jehoiada dahil sinaway ni Zacarias si Haring Joas. Sa 2 Kronika, Kabanata 24, mga talata 20 hanggang 22, sinasabi, nang magkagayoy, ang Espiritong Diyos ay dumating kay Zacarias na anak ni Jehoiada na saserdote, at siya'y tumayo sa itaas ng bayan at nagsabi sa kanila, ganito ang sabi ng Diyos, bakit kayo'y lumalabag sa mga utos ng Panginoon at hindi kayo nagsisikap na guminhawa?
Dahil tinalikuran mo ang Panginoon, tinalikuran ka rin niya. Kaya't sila'y nagsabuatan laban sa kanya. At sa utos ng hari, binato nila siya hanggang sa mamatay sa looban ng bahay ng Panginoon. Kaya't hindi naalala ni Joas na hari ang kabutihang ipinakita mo sa kaniyang amang si Jehoiada, kundi pinatay niya ang kaniyang anak. At nang siya'y mamatay ay kaniyang sinabi, naway makita ng Panginoon at magiganti. Isa itong trahedya. Kapag binabasa mo ang sipi na ito, ano ang pumapasok sa isip mo? Bueno, ang pagtataksil ng tao, ang pagtataksil. Nagawa ni Joas. Grabe yan, oo. Ngunit, sa palagay ko, ang banal na kasulatan dito ay nagtatangkang maglarawan ng higit pa. Ito ay nagpapahiwatig ng isang bagay na mas dakila. Dahil ginamit ng Biblia ang mga salitang ito sa talata 22. Sinasabi nito, kaya't hindi naalala ni Joas na hari ang kadandahang loob na ipinakita sa kanya ng kanyang amang si Jehoiada. Tinatawag ng Biblia si Jehoiada na ama ni Joas. At pagkatapos ay nagpatuloy ang Biblia sa pagsasabing, ngunit pinatay niya ang kaniyang anak. Hindi niya sinabing kapatid niya, pero sinasabi nito na pinatay niya ang anak niya. Pinatay ni Joas ang anak ng kaniyang ama. Ano ang tinutukoy niyan? Ito ay tumutukoy sa gagawin ng mga Israelita kapag si Hesukristo, ang anak ng Diyos, ay dutol sa mundong ito. Sa Exodo, Kabanata 4, talata 22, sinabi ng Diyos, ang Israel ay aking anak, ang aking panganay. Ngunit, nang ang ama ng Israel, ang ating Diyos, ay nagsugo, ang kanyang nag-isang anak na si Hesukristo ay isinilang sa mundong ito. Anong nangyari? Pinagtaksila ng Israel ang kanilang ama at pinatay ang kanyang anak na si Hesukristo. Iyan mismo ang ginawa ni Joas dito. Kaya, sa pamamagitan ng pangyayaring ito, ipinahihiwatig ng Diyos ang pagtataksil, ang paghihimagsik, at ang pagtataksil na gagawin ng mga Israelita at ng lahat ng tao laban sa Diyos na kanilang ama. Pangatlo, tingnan nato si Amasias. Noong una, ginawa ni Amasias ang tama sa paningin ng Diyos. Gayunpaman, matapos makamit ang isang malakang tagumpay laban sa mga Edomita, siya ay naging mayabang at nagsimula siyang gumawa ng idolatriya sa pamamagitan ng pagsamba sa mga Diyos ng Edom. Ngayon, hindi ito makatuwiran para sa akin dahil noong sinaunang panahon, kapag ang dalawang bansa ay naglalaban-laban at ang isang bansa ay nananalo, inakala nilang nananalo ang ating Diyos laban sa kanilang Diyos. Iyon ang kanilang naisip. Kaya kung natalo si Amasias laban sa mga Edomita at sumamba siya sa mga Diyos ng Edom, medyo maunawaan iyon. Dahil malamang, naisip niya, alam mo na, natalo ang Diyos natin sa Diyos nila. Kaya maglingkod ako sa kanilang Diyos upang ako'y maging mas makapangyarihan. Ngunit sa kaso ni Amasias, kabaligtaran ito. Pumunta siya at tinalo niya ang mga Edomita. Kaya ibig sabihin niyan ay nagwagi ang kanilang Diyos, si Yahweh, laban sa kanilang mga Diyos. Ngunit tumalikod si Amasias at sumamba sa mga Diyos ng Edom na kanyang tinalo. Walang saysay. Kaya pagkatapos noon, ano ang nangyari? Sa ikalawang kronika, 25, talata 27, sinasabi, mula ng panahong tumalikod si Amasias sa pagsunod sa Panginoon, sila ay nagsabuatan laban sa kanya sa Jerusalem, at siya'y tumakas patungong Lakish. Ngunit pinasundan nila siya sa Lakis at pinatay siya roon. Tingnan mo, pagkatapos tumalikod si Amasias sa pagsunod sa Panginoon, pagkatapos na magtaksil si Amasias sa Diyos, nagsabutan din ang mga lingkod ni Amasias laban sa kanya, pinagtaksilan siya at pinatay siya. Kaya, nakikita mo, lahat ng mga haring ito ay namatay ng malagim, hindi natural at maging marahas. Kaya, bilang konklusyon,
Ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito? Bueno, ang author ng seryeng History of Redemption, si Reverend Abraham Park, ay iniugnay ang hindi pagbanggit ng apat na masasamang pinunong ito sa kanilang malalaking kasalanan laban sa tipan. Lahat sila ay lumabag sa tipan ng Diyos. Kaya inalis sila sa talaangkanan ni Hesukristo. Kaya ang ibig sabot niyan ay ito. Sinasabi ni Reverend Abraham Park na sa pamamagitan ng pag-aalis sa mga henerasyon ng kadiliman at kasalanan, ipinapakita iyan sa atin ng Diyos. Ang talaangkanan ni na Jesus at Mateo ay hindi isang kumpletong listahan ng mga henerasyon sa lahi ng mga tao. Hindi iyan ang layunin ng talaangkanang ito. Ang layunin ng talaangkana ni Kristo ay itala ang lahi ng pananampalataya na matargalan sa bukton, na nagpapakita sang pangangasiwa ng Diyos sa kasaysayan ng pagtubos. Ito ay isang talangkanan na nagpakita sa atin ng landas kung saan naipasa at nagtagumpay ang tipan hanggang sa dumating ang ating Panginoong Kristo sa mundong ito. Sa kabila sa mga pagkukulang at kataksilan ng mga tao, ang katapatan ng Diyos sa kanyang salita at sa kanyang tipan ang nagbigay daan upang magpatuloy ang talaangkanang ito hanggang sa dumating si Hesus sa mundong ito. Sa madaling salita, ang talang-angkanang ito ang ebidensya na ipinapakita sa atin ng Diyos. Ito ang kaniyang patunay na nagsasabing, "Tingnan mo, ako'y tapat sa aking tipan." Sa kabila ng pagtataksil ng tao, ang Diyos ay tapat sa kanyang salita. Ang Diyos ay tapat sa kanyang tipan. Kaya kapag binasa natin ang talangkanangan ito, iyan ang puntong nais ng Diyos na matanggap at maunawaan natin. Iyan ang kailangan nating ipaalala sa ating mga sarili tuwing binabasa natin ang genealogy sa Mateo 1. Ang tipan ng Diyos ay hindi kailanman mabibigo. Ito ay matutupad palagi. Gaano man kasama ang mga tao, gaano man subukang pigilan ni Satanas at ng Diablo ang katuparan ng tipan, hindi iyon hayaang mangyari ng sigasig ng Diyos, ng kaniyang biyaya at ng kaniyang pag-ibig. Sa Isayas, Kabanata 9, mga bersikulo 6 hanggang 7, sinasabi sa atin ng Biblia, sapagkat isang bata ang ipanganak sa atin, isang anak na lalaki ang ibibigay sa atin, at ang pamamahala ay maaatang sa kanyang mga balikat, at ang kanyang pangalan ay tatawaging kahanga-hanggang tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, prinsipe ng kapayapaan. Walang katapusan ang paglago ng kaniyang pamamahala o ng kapayapaan sa trono ni David at sa kaniyang kaharian upang itatag ito at upang alalayan ng katarungan at katuwiran mula noon at magpakailanman. Ang sigasig ng Panginoon ng mga hukbo ang siyang magsasagawa nito. Amen. Ang sigasig ng Panginoon ng mga hukbo ang siyang magsasagawa nito. Tandaan po ninyo, tuwing babasahin ninyo ang mga talaangkanan sa Biblia, ito ang punto. Ang Diyos ay tapat sa kanyang tipan. Ang kanyang salita ay laging magbubuma. At kapag naaalala natin na kahit ano pa mang uri ng paghihirap o pagsubok ang ating pinagdadaanan ngayon, ang salita ng Diyos sa iyo ay palaging matutupad. At ang plano ng Diyos para sa imo ay para sa imong kapakanan. Hindi ito para sa pagkawasak, kundi para bigyan tayo o pag-asa at pagpalain tayo. Kaya ang kaniyang katapatan ang tutulong sa atin na malampasan ang anumang balakid na maaring dumating sa atin. Ang sigasig ng Diyos ang gumawa nito. Ito ay ang kanyang sigasig at pagmamahal para sa atin. Iyan ang gagawa nito para sa atin ngayon. Kaya nga, ngayon ay dalangin ko na taglay ang sigasig ng Diyos, naway manindigan tayong lahat at naway makapagtrabaho tayo para sa ating Panginoon ng may gayon ding sigasig. Amen. Manalangin ayo. Mahal na Ama sa langit, nagpapasalamat kami sa salitang ito na ibinigay mo sa amin. Nagpapasalamat kami sa siryeng kasaysayan ng pagtubos.
At nagpapasalamat kami sa ikalimang pagpapahayag na binigyan mo kami ng pagkakataong magkaroon. At gayang natutunan natin ngayon, ang sigasig ng ating Panginoon ang siyang magsasagawa ng tanan ka mga salita. Alam og naniniwala tayo na ang ating Diyos ay tapat sa kanyang tipan. Kaya't dalan ko na tulungan mo kaming lahat na panhawakan ang salitang ito sa pamamagitan ng pananampalataya. At naway tumayo rin tayo at gumawa ng may sigasig ng Diyos sa ating mga puso na nag-aalab sa loob natin. At naway magawa naming humayo sa mundo at dalhin ang salitang ito. At ikalat mo ito at ipahayag hangkog kan sa dulo ng mundo upang ang iyong kaharian ay maitatag dito sa lupa. Lubos kaming nagpapasalamat sa iyong pagmamahal, sa iyong biyaya, sa iyong sigasig para sa amin, at sa iyong plano na magdala ng iyong mga pagpapala sa aming buhay. Anuman ang uri ng paghihirap o pagdurusa na aming nararanasan ngayon, tulungan mo kaming maniwala at makatayak na ang iyong plano para sa amin ay para sa kabutihan at sa aming kapakanan. At naway hug kaming mag-alinlangan sa aming pananampalataya, bagkus tulungan mo kaming laging magtiwala na ikaw ay tapat at ang iyong salita ay matutupad. At taglay ang pag-asang ito, naway malampasan naton ang anumang balakid na maaaring kaharapin naton sa atong buhay. Lubos kaming nagpapasalamat, ibinibigay namin sa iyo ang lahat ng kaluwalhati, at lahat ng ito ay aming idinalalangin sa pangalan ni Hesukristo. Amen.